Hello! Magandang araw sa ating lahat. Welcome to my YouTube channel. For today's video ay magre-review tayo ng mga OLA dito sa ating mga App Store at saka sa Play Store. Sa mga hindi pa nakakalam kung ano ang OLA, ito ay ang mga online loan application na makikita sa ating mga Play Store at saka App Store. But before that, introduction muna tayo. So, ang loan application pala na i-review natin ngayon ay itong si Peso House. Si Peso House ay SEC-registered din siya. Pero tika muna, huwag ka muna mag-download dahil SEC-registered siya. Hindi ibig sabihin na naka-register siya sa SEC ay okay na rin siya utangan. Kung gusto mong malaman kung paano ako nakapag-apply dito, just keep on watching. Open na natin si Peso House, the financial app that fits your life. Totoo nga ba? Kailangan na pala mag-access ng camera, location, device information at saka SMS. Kailangan natin mag-agree sa kanyang terms and condition. Fast, easy, and convenient daw si Peso Cash. Ilagay na natin ang ating number at saka sasend na sa atin si Peso House ng kanyang OTP. Pagkatapos ilagay na natin ang OTP para makapag-fill up na tayo ng ating application dito kay Peso House. Tingnan natin kung pasado ba tayo sa kanyang application. 30,000 pesos daw ang pwede nating mahiram o ma-apply dito kay Peso House. Totoo naman kaya? Basic information ang una nating pipill upan dito. I-fill out lang natin lahat ito. Pagkatapos niyan ay naghihingi nga pala si Peso House ng Facebook link. Pero hindi ako naglagay ng Facebook link dito. Ang nilagay ko na word ay not applicable. Naglagay lang din ako ng email. Kailangan din para nating ilagay ang ating work information. Self-employed, employed, at saka unemployed lang ang pwede pagpipilian. Maglalagay din tayo ng dalawang contacts dito. Be careful sa paglalagay ng contacts dahil tatawagan sila kapag hindi ka nakapagbayad sa iyong loan dito. Marami ding ID na pwedeng gamitin. Pili lang kayo dyan. Pero national ID lang yung pinili ko dahil yun lang ang ID na meron ako. Pagkatapos ating mag-picture, ilagay lang natin ang information ng ating ID. Pipicture lang natin ang ating national ID o anumang ID nga gagamitin mo. Nababasa niya na kaagad ang information sa ating ID pagkatapos ating maglagay ng picture. I-confirm nyo na lang kapag tama ang nailagay dyan. Pagkatapos ito, maglalagay na tayo ng disbursement account. Pipili lang kayo sa GCash, GrabPay at PayMaya o sa iba pang account ninyo. Hintayin lang natin mag-loading ang 60 seconds na yan kung ano ba ang kalalabasan ng ating application. At yun na nga, nakita ko 400 at hanggang 1,200 ang pwede niyang mapahiram sa akin for 14 days. Dalawang repayment, 642 bawat repayment for 14 days at 84 pesos lang ang kanyang interest. Wala siyang processing fee. At buo daw nating matatanggap ang 1,200. Tingnan natin kung buo na nating matatanggap ang 1,200 sa ating GCash account. Hintayin lang natin. Naging na siya agad ng review kahit hindi pa ako sure na approve ang aking loan date dito. Kaya binigyan ko lang siya ng 1 star at yan yung sinabi niya sa akin. Hindi talaga ako maglalagay ng 5 star dahil first time pa naman nating hihiram dito. Susubukan talaga natin kung totoo ba ang kanyang advertisement. Buo ba talaga nating matatanggap ang 1,200 na ating hiniram dito. At yun, nakita ko na. Buo nga 1,200 matatanggap natin dito sa ating GCash account. Susunod nating video ay update ko kayo kung magbayad ako, paano ba magbayad, at kung tataas ba ang aking credit limit. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, just click the subscribe button at i-follow nyo ako. Thank you for watching!